Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Omar. Walang eksaktong taon, probinsya ng Masbate. Minsan kung sino pa ang naghahangad ng mapayapang buhay, siya ang hinahabol ng gulo. Ito ang karanasan ng ating tagapagpadala. Naninirahan sa maliit na baryo sa probinsya ng Masbate itong si Omar. Malayo sa bayan ang lugar na ito. Kaya naman minsan lang din kung bumaba ng bayan ang mga taga rito. At sa tuwing bumababa, nagdadala sila ng mga produktong hinabi mula sa uway o ratan. Ipinagbibili ang mga ito. O hindi kaya naman ipinagpapalit sa isda, toyo at karne. Ito ang buhay na nakasanayan ni Omar at ang kaibigang si Samal. Magkapit-bahay ang dalawa at palaging magkasama. Ngunit hindi lubusang kilala ng binata ang kaibigan. Nagtataka ito kung minsan dahil may mga panahon na walang tao ang tahanan ng mag-anak, lalo na sa tuwing kabilugan ng buwan. Sa tuwing magtatanong si Omar, ang idinadaylan ni Samal, nagtatrabaho sila sa kinakainging burol sa kabilang ibayo. Kadalasang gabi ang trabaho ng mga tao sa kaingin para makita nila ang anumang andap-andap ng baga. Dahil kaunting pagkakamali lang, may maiwan na kahit kaunti, maaaring magsanhi ng malaking sunog, lalo pat makapal na talayban ang kadalasang tumutubo sa mga burol. Siguro mas maganda minsan, Samal. Sama ako sa'yo para makatulong. Nako, wag na, Omar. Mapapagod ka lang. Nakakapuyat din kasi. Buong gabi kaming gising. Kailangan matanggal lahat ng apoy bago namin iwanan. Siguradong hindi mo rin magugustuhan yung daanan papunta doon eh. Masyadong masukal, punong-puno ng sampinit. Ay sus, parang hindi naman tayo lumaki sa kabundukan. Sige na, isama mo na ako. Pasensya na talaga. Hindi ako yung magpapasya eh. Siguradong hindi rin papayag si tatay. Kung sa bagay, napaka-stricto ng tatay mo. Natatakot nga ako sa tuwing nakikitambay sa inyo eh. Parang ang sakit ng mga titig ni Mang Noel. Mabait naman yun si tatay. Ayaw niya lang na may nasasabi sa kanya ang ibang tao. Oo na, naintindihan ko. Maggagabi na oh. Uwi na ako ha. Baka hanapin na ako sa amin eh. O sige, kita na lang tayo bukas. Tuwing hapon nagpupunta ang dalawa sa dalampasigan upang tumambay at mag-usap. Habang pinapanood ang paglubog ng araw, simula maliit ay magkasama na ang dalawa. Hanggang sa magbinata ang mga ito at magkaroon ng sariling pamilya. Gayunpaman, hindi naging hadlang sa dalawa ang kanilang mga responsibilidad. Araw-araw dumadalaw si Samal sa tahanan ni Omar upang makipag-inuman o hindi kaya naman magdala ng kahit anong nakukuha nito sa gubat, lalong-lalo na sa tuwing mangangaso. Maraming salamat, Samal. Hindi ka na sana nag-abala. Kumusta ang mag-ina mo? Ano ka ba naman? Ikaw nga palagi nagdadala ng pagkain sa bahay eh. Maayos naman sila. Kaso sakitin ang panganay ko. Lagi nagkakasipon. Masyadong mahal magpatingin sa bayan. Alam mo naman, hindi tayo ganong kaalwan pagdating sa pera, hindi ba? Oo nga eh. Pero sandali lang ha. May kaunti pa kaming sobra ni Alena eh. Gamitin mo na muna. Kailangan mo ipatingin ng anak mo. Naku pare, nakakaya kay Mare. Ako Samal, wag mong isipin yan ha. Ano ka ba naman simula ng mga bata kayo? Kayo lang din naman ni Omar ang nagtutulungan. Bakit ka pa nahihiya sa akin? Isa pa, mas kailangan niya ng inaanak namin kaya sige na tanggapin mo na. Alam nyo naman na wala akong ibang babayad dito eh. Paano kung kayo naman ang mangailangan? Huwag kang mag-alala. Kami nang bahala doon at isa pa gaya ng sinabi ko. Sobra yan sa naitabi naming pera.
Kaya parang pamasko na rin yan sa inaanak ko. Maraming salamat pare ha. Kahit kailan talaga makakasahan ka. Ganun ka din naman pare. Pag-uusap ng tatlo. Nag-inuman ang dalawa sandali. Matapos ay nagpaalam na rin si Samal dahil maaga pang bababa ng bayan para ipatingin ang anak. Masaya at payak ang pamumuhay ng magkaibigan sa baryo. Kahit pa salat sa karangyaan, nakontento na ang mga ito sa kanilang buhay. Hindi rin inasahan ng dalawa na may mangyayaring sakuna na makakapagpabago ng kanilang buhay, makakapagbunyag ng lihim ng pamilya ni Samal. Isang hapon habang naglalakad pauwi mula sa pangangahoy, napansin ni Omar ang makapal na usok na nagmumula sa direksyon ng tahanan nila Samal. Ilang hakbang na lang ay mararating na nito ang kanilang tahanan, kaya dali-dali niyang ibinaba ang dalang kahoy. Nagpaalam na sa asawa. Ano kaya ang nangyari kina Samal? Yan nga din ang gusto kong alamin eh. Dito ka muna ha. Baka kailangan nila ng tulong. Mag-iingat ka, mahal ha? Dali-daling umalis si Omar. Nang makarating ito sa tahanan ni Samal, nanlumo ang binata dahil natutupok ito. Napakaraming taong nakapaligid. Sumisigaw ang mga tao habang itinataas ang kanilang mga sandata. Sandali lang. Anong nangyayari dito? Napatingin ang mga taga-baryo kay Omar. Tinutukan ito ng itak. Ito, kaibigan din siya ng aswang. Dapat pinapatay ang mga taong nakikisalamuha sa kanila. Hindi natin alam baka nahawaan ka din. Wika ng isa sa mga kalalakian. Bumunot ng itak si Omar dahil may ideya na ito kung ano ang nangyayari. Tumigil ka, Dodong. Wala akong dahilan para labanan ka. Kaya wag mo kong bigyan. Magkaibigan kayo ni Samal. Sapat ng dahilan yon para saktan ka. Matapos sabihin ni Dudong ang mga kataga, sinugod ng mga taga-baryo si Omar. Lingid sa kalaman ng mga tao, may mataas na kasanayan sa pakikipaglaban si Omar. Gamit ang itak. Sinalubong ng Ginoo ang mga ito, gamit ang likod ng kanyang sandata. Wala akong balak na makipag-away sa inyo. Ngunit hindi na tama ang nangyayari. Anong kasalanan ng pamilya ni Samal? Aswang ang buong mag-anak. Kung kakampi ka sa kanila, wala kami magagawa kung hindi isama ka. Aswang? Meron ka bang pruweba? Nakita namin si Mang Noel. Kinakain ng lamang loob ng isang inahing baboy. Marami sa ating mga kababaryo ang nakakita sa kanya. Tinignan ni Omar ang matanda, na noon ay punong-puno ng sugat ang katawan at muka. Huwag ka nang makisali, Omar. Hindi ka dapat dadadamay sa gulong ito. Ngumiti si Omar. Muling inangat ang kanyang sandata. Wala itong balak na umatras. Wala akong pakialam kung ano ang sabihin ng mga tao tungkol sa inyo. Sige, subukan niyong galawin ang buong pamilya ni Samal. Tignan natin kung may makalabas ng buhay sa inyo. Natigilan ang mga tao nang marinig ang banta ni Omar. Kinakatakutan ang Ginoo sa kanilang lugar. Kakaiba ang ugali nito. Hindi titigil hanggat hindi nakakaganti. Muli siyang sinugod ng mga tao. Sa pagkakataong iyon, mismong talim na ng kanyang sandata ang ginamit. Wala nang pakialam kung mapatay niya ang bawat matatamaan. Nang makita ng mga tao ang ginawa ni Omar, ibinaba ng mga ito ang sandata at nagtakbuhan. Inakala ni Omar na tapos na ang kaguluhan. Nilapitan nito si Mang Joel at Samal. Ayos lang ba kayo, Mang Joel? Samal, ayos ka lang ba? Ayos lang kami. Pero sana hindi ka nakialam. Madadamay ang pamilya mo sa gagawin ng mga taga-baryo.
Mauunawaan ng asawa ko ang ginawa ko, Manong. Hindi ko lang maatim na may mga inosenteng masasaktan, lalo na mga taong malapit sa akin. Totoo ang sinasabi ng mga taga-baryo. Pamilya nga kami ng aswang. Sana hinayaan mo silang patayin kami. Ano naman kung pamilya kayo ng mga aswang? Wala akong pakialam dahil kaibigan kita. Simula ng bata ko, naging bahagi na kayo ng buhay ko. Kaya hindi ako makakapayag na may gagalaw sa inyo. Wika ni Omar. Kaso nga lang laking gulat nito nang biglang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Isa-isang bumagsak si Mang Joel at Samal, maging ang asawa nito. Si Omar ay pinagbabaril ng mga kalalakian, kaso nga lang nagawang makapagtago kaya hindi napuruhan. Huli na ang lahat para sa pamilya ng kaibigan. Tama ng bala sa ulo ang ikinamatay ni Mang Joel at ng asawa ni Samal. Matapos ng pamamaril, nagtakbuhan ng mga lalaki sa takot nila kay Omar. Samal, pare kumapit ka. Dadali kita sa bayan. Hindi na, Omar. Hindi na rin ako magtatagal. Ramdam ko na ang balang tumama sa aking puso. At habang kumikilos ako, unti-unti itong bumabaon. Isang bagay lang ang hihilingin ko sa'yo. Ang inaanak mong si Noel. Pakiusap. Huwag mo siyang papabayaan. Nanlaki ang mga mata ni Omar nang malamang buhay ang sanggol. Nasaan si Noel? Nagawa siyang ipuslit ni Mara sa loob ng gubat. Pakiusap, kunin mo ang anak ko. Ituring mo sa'yo. Ibigay mo sa kanya ang kwintas na ito. Yan ang magsisilbing alaala ng kanyang pinagbulada. At naway maunawaan mo balang araw kung ano man ang pipiliin niya. Naunawaan ko, Samal. Patawad, kaibigan. Wala akong magawa para ialis ka sa kalagayan mo ngayon. Kung sana lang, pwedeng makipagpalit sa'yo eh. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Omar. Napakalaki ng itinulong mo sa pamilya ko. Simula pa noon, wala na akong hilingin pa sa'yo. Maraming salamat, kaibigan. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Samal. Tuluyan itong nalagutan ng hininga. Direktang inilibing ng Ginoo ang mga labi ng buong mag-anak. Nag-alay ng dasal. Matapos ay kinuha nito ang sanggol sa pinagtaguan ng asawa ng kaibigan. Dinala ito sa kanilang tahanan. Sinabi kay Alena ang mga nangyari. Kawawang Noel. Walang kamuang-muang sa mga nangyari. Alagaan natin siya ng parang sarili nating anak, Omar. Bilang pagtupad sa pangako mo sa iyong kaibigan. Maraming salamat sa pag-unawa, Alena. Pinalaki ng mag-asawa ang batang si Noel. Hindi rin itinago ni Omar ang totoo. Habang lumalaki ang paslit, ipinamulat nito ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang. Lumaking mabuting bata si Noel hanggang sa sumapit ito sa pagbibinata. Lumipas ang 20 taon. Tayo, Mar, mauna na po ako sa bukid. Marami pa tayong gagawin eh. O sige anak, tatapusin ko lang ang pagpapakain sa mga alaga nating baboy. Susunod na rin ako. Tugon ng matandang si Omar. Naging katawang niya si Noel sa mga gawain sa bukid. Ito ang naging hanap buhay ng mag-ama. Matapos mag-ani ng mga gulay, dinadala ang mga ito sa bayan upang ipagbili. Masipag at magalang itong si Noel. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unting nakikita ni Omar ang pagbabago sa binata, lalo na sa pag-uugali nito. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga kain na pagsisidlan ng panindang gulay, may mga kalalakihang lumapit kay Omar. Nagpakilalang taga-munisipyo,
pilit pinagbabayad ng upa sa pwesto o arkabala ang matanda. Manong, ilang beses ko na kayong nakita naglalatag ng mga paninda dito. Pero ni minsan, hindi ko pa kayo nasisingil. Mabuti at natsyempohan kita. Ay sandali lang. Paano ko magbabayad sa inyo? Hindi naman ako umupa ng pwesto nyo. At saka, ilang taon na ako nagtitinda dito. Wala namang naniningil sa amin, pasensya na, pero hindi ako magbabayad. May katigasan ng ulong matandang to ha. Tatang, nakikita mo ba yung matandang babae doon sa gawing dulo? Tinignan ni Omar ang tinuro nito. Nakita ang matandang may mga pasa sa muka. Oh, anong meron? Tinatakot mo ba ako? Hindi naman sa ganun, Manong. Pero kung hindi ka magbibigay, ganyan din ang mangyayari sa'yo. Sige ka. Paano ko sabihin ko? Hindi ako natatakot. Abat talaga matigas ang ulo mong matanda ka, ha? Pues sumanda ka. Wika ng lalaki. Matapos ay umalis na ito. Nag-iwan ng masamang tingin kay Omar. Ilang minuto ang lumipas ay bumalik ang lalaki kasama ang ilang kalalakihan. Yan. Turuan nyo ng leksyon ng matandang yan nang malaman niya kung sino ang binabangga. Tumayo si Omar nang makitang papasugod ang mga lalaki. Napangiti na lang ito. Sinalubong ang pag-atake. Laking gulat ng mga ito dahil nagawang pabagsakin ng matanda ang 4 na kalalakihan. Wala na bang mas malakas dyan? Pasensya na, pero mukhang mali kayo ng taong tinakot. Sige na, magsialis na kayo, bago pa ako tuluyang mapikon. Wika ni Tandang Omar. Maya-maya ay dumating si Noel. Galing sa paghahatid ng mga gulay sa pwesto sa loob ng pamilihan. Nakita nito ang mga kalalakiyang nakaiga sa lupa. Pinag-uumpukan ng mga tao ang kanyang ama-amahan. Ano pong nangyari dito, Tay? Bakit ang daming tao at saka sino yung mga yan? Ay wala naman iho. Mga taong naligaw. Sige na, bitbitin mo na ang mga bayong na yan, uuwi na tayo. Ubus na rin naman ang paninda ko. O sige, Tay. Napapakamot na lang ng ulo si Noel. Dahil hindi nito malaman kung bakit may mga kalalakihang nakahandusay sa lupa. Habang naglalakad pa uwi, muli nitong tinanong ang ama kung ano ang nangyari. Ngunit hindi rin sinabi ni Omar ang katotohanan. Yung mga kalalakihan na yon, mga lasing. Nag-away kasi sa harapan ng pwesto natin kaya ayon, pinagkaguluhan ng mga tao. Huwag mo nang isipin nyo ng mabuti pa. Bilisan na natin mukhang uulan pa yata. Oo nga ho eh. Papalubog na rin ng araw oh. Natagalan kasi ako sa paniningil. Hinagilap ko pa yung may-ari ng pwesto na pinaghahatiran ko ng gulay. Ano pa bang bago? Lagi namang ganun doon sa loba. Kapag magbabagsak ka, nandyan sila. Pero kapag oras ng singilan, nako, hindi mo magilap. Habang naglalakad ang dalawa, bigla silang tinawag ng isang kakilala. Mang Umar! Ay, sandali lang ho! O bakit Hector? Anong nangyari? Parang nakakita ka ng demonyo. Ganun na nga po siguro, Manong. May mga taong naghahanap sa inyo sa bayan. Mukhang nasa panganib po ang buhay nyo. Sino naman ang mga taong yon? May ideya ka ba, Hector? Hindi ko rin po kilala yung mga yun eh. Pero ang dinig ko sa mga tao, sila ang may hawak sa pamilyan, mga tauhan ng alkalde. Ano nangyari? Bakit kayo hinahanap ng mga tauhan ni Mayor? Hindi ko alam, Noel. Pero kanina may mga taong lumapit sa akin nang hingi ng pera. Bayad daw yon sa pwesto na pinaglalatagan natin ng paninda. Dati naman hindi ako nagbabayad eh. Kaya hindi ako nagbigay sa kanila. Tinakot pa ako ng lalaki.
Tapos maya-maya bumalik eh. Sinugod ako. Kailangan ko lang ipagtanggol ang aking sarili. Kaya lumaban ako eh. Yun yung nakita mo kanina. Ay, nako. Sinasabi ko na nga ba eh. Asan po yung mga naghahanap kay Tatay Mang Hector? Nasa bayan pa naman sila. Nag-iikot sa mga pwesto sa palengke. Nagtatanong tungkol sa Tatay Noel mo eh. Mabuti na nga lang, ako ang una nilang napagtanungan. Kaya sinundan ko kayo ang masama niyan. Baka may magturo sa bahay niyo. Tay, sigurado ka ba? Wala kang ginawang mali sa kanila? Wala akong ginawang mali sa kanila, iho. Kilala mo naman ako, diba? Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala sa amin, Mang Hector. Kami na po ang bahala. Salamat po sa pagbibigay alam. Tutuloy na po kami. Matapos makipag-usap, kagad nang umalis si Mang Hector sa takot na siya ang balingan ng mga taong naghahanap sa mag-ama. Pagdating sa kanilang tahanan, hindi na nagsasalita si Noel. Hinayaan lang ito ni Omar. Nakaupo ang binata sa atangan ng bahay habang nakatitig sa bakuran. Nasa kusina si Omar ng mga sandaling iyon. Tinutulungan ang asawa sa pagluluto. Mukhang kanina pa walang imik ang anak mo. Ano bang nangyari sa palengke? Wala naman. Hayaan mo lang muna si Noel. Napagod lang siguro ang batang yan. Buong araw ba naman nag-ikot sa palengke? Ang mabuti pa. Tawagin mo na ng makapaghapunan at magpahinga na. Ay mabuti pa nga. Noel! Noel, halika dito. Kumain na tayo. Teka, ay nasa nagpunta yon? Nagulat si Omar. Wala na si Noel sa kinaupuan. Sinilip ng matanda ang anak sa bakuran. Kaso nga lang wala na ito sa lugar. Bumaba si Omar upang hanapin sa paligid ang anak-anakan sa pag-aakalang nasa kulungan lang ito ng mga hayop. Pagdating ng matanda sa likod ng bahay, nakita nito si Noel. May hawak-hawak na manok. Wala itong ulo at tila wasak na ang katawan. Hindi makapagsalita si Omar ng mga sandaling iyon. Dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay. Naupo sa tabi ng asawa. Napansin ni Alena na namumutla ang matanda. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nasaan si Noel? Marahang lumingon si Omar sa asawa at nagsalita. Mukhang nangyayari na. Nangyayari na ang kinakatakutan natin, Alena. Anong ibig mong sabihin? Nasaan ang anak mo? Nasa likod bahay. Nakita ko siyang may hawak-hawak na patay na manok. Sigurado ka ba siya nakita mo? Baka naman dinampot lang ng anak mo at ibang hayop ang pumatay. Hindi ko alam. Pero masama ang kutob ko. Ang mabuti pa antayin na lang natin si Noel at tanungin para malaman natin kung ano ang totoong nangyayari. Naalala ko ang sinabi sa akin ni Samal bago siya mamatay. Darating at darating ang panahon. Hahanapin ni Noel ang totoo niyang pagkatao. Alam ko. Tinanggap natin siya kahit anuman ang pinanggalingan niya. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang kumalabog ang pintuan ng sala. Nakita ng dalawang matanda na nakahandusay sa sahig si Noel. Dali-daling sinapo ni Omar ang binata at hiniga sa mahabang upuan. Punong-puno ng dugo ang damit nito. Mula sa kanyang bibig pababa sa dibdib. Mahabaging langit. Hindi nga ako nagkamali ng akala. Alena, nagsisimula na ang pagkaaswang ng anak natin. Kinabukasan, maagang nagising ang binata. Wala itong alam sa mga nangyari. Mabuti naman at nagising ka na. Nasa bukid na ang tatay mo. Kung masama pa ang pakiramdam mo, huwag ka munang pumunta doon.
Hindi po, Nay. Ayos lang po ako. Napagod lang po siguro kagabi. Ano po ba nangyari? Wala naman. Nahimatay ka lang nung pakyat ka sa bahay. Kaya hiniga ka ng tatay mo dyan. Nako, naabala pa pala si tatay kagabi. Sandali lang po, magkakape lang ako ha. Susunod na ako kay tatay sa bukid. Ikaw ang bahala. Pero kung ako sa'yo, magpapahinga na muna ako. Ayos lang po ako, Nay. Wala po kayong dapat alalahanin. Matapos uminom ng kape, dali-daling bumaba ng bahay si Noel. Ngunit saktong paglabas ito sa tangan, nakita niya na may dumadaan na mga kalalakian. Napalingon ito sa kanya. Sa kasamaang palad namukaan siya ng isa sa mga ito. Yan yung anak ni Omar. Ito nga ang bahay nila. Matapos kumpirmahin ng lalaki ang tahanan nila Omar, walang pagdadalawang isip na sumugod ang mga kasama nito. Lalabas sana si Alena, ngunit sinarado ni Noel ang pintuan. Diyan ka lang, Nay. Huwag kang lalabas. Ako nang baala sa mga to. Wika ng binata, sabay takbo papunta sa mga kalalakian. Sumilip si Alena sa siwang ng pintuan. Nakita nito kung paanong pagpira-pirasuin ni Noel ang mga kalalakian gamit lamang ang lakas ng kamay. Matapos ang kaguluhan, unti-unting binuksan ni Alena ang pinto. Nilingon naman ito ng binata. Nanlaki mga mata ni Alena nang makita ang mga mata ni Noel. Nanlilisik. Nag-iba ng kulay ang balat. Maging ang mga kuko ay nagsipaghabaan. Bagyang lumaki ang pangangatawan. Nakita din ng ginang ang nagkalat na katawan ng mga kalalakian na sumugod sa kanilang tahanan. Huwag kang matakot, Nay. Ginawa ko lang ang nararapat. Kung hindi ko sila inunahan, malamang ikaw at si tatay ang nakandusay sa lupa. Hindi nakapagsalita si Alena dahil nagulat ito sa mga nangyari. Hindi niya akalain makikitang magbagong anyo ang anak-anakan sa kanyang harapan. At ang mas nakakamangha, nagawa niya ito kahit sikat ang araw. Naupo ang ginang habang pinagmamasdan ang anak na inililibing ang katawan ng taong namatay. Nagulat si Omar. Nakita ang nagkalat na parte ng katawan, kaya kagad kinumpronta si Noel. Anong ginawa mo? Bakit may mga patay dito? Hinatak nito sa kwelyo si Noel, na noon ay nakabalik na sa anyong tao. Bitawan mo ang anak mo, Omar. Ipinagtanggol niya ako. Sumugod ang mga kalalakian. Hindi ko alam kung anong dahilan, pero ikaw ang hinahanap nila. Binitawan ni Omar ang binata. Pinaliwanag sa asawa ang totoong nangyari. Mga tauhan sila ng alkalde na ginagamit ang kanyang pangalan para maghuthot ng pera sa mga nagtitinda sa palengke. Nagkataon nakaengkwentro ko sila dahil pinipilit nila ako magbayad. Kaso hindi ako pumayag, kaya ako ang pinag-initan. Hindi mo na lang sana pinatulan. Tignan mo. Nagkaroon tayo ng mas malaking problema. Siguradong hahanapin nila ang mga namatay. Tama lang ang ginawa ni Tatay, Nay. Dahil kung hindi mo sila papatikimin, mamimihasa ang mga yan eh. Pero anong gagawin nyo ngayon? Paano kung bumalik sila? Naparito sila dahil hindi ako kilala ng mga taong yan. Kung alam nila ang aking kredibilidad, hindi sila mangangahas na pumunta dito at manggulo. Pasensya na, Tay, ha. Nagdulot pa ako ng mas malaking gulo. Hindi, Noel. Tama lang ang ginawa mo. Pero nagtataka ako eh. Paano mong napatay ang mga ito? Bakit pera-peraso ang katawan nila? Ang mabuti pa, tulungan mo na lang ang anak mo at sa loob ng bahay natin pag-usapan ang mga nangyari. Pinaliwanag ni Alena ang lahat.
Nagulat si Omar dahil nagagawang gamitin ni Noel ang kakayahan kahit pa terik ang araw. Napaliwanag na din ng mag-asawa ang totoong pinagmula ng binata. Inakala ni Noel na biro lang ang lahat ng ito. Kaso nga lang laking gulat niya nang biglang magbago ang anyo. Kung ganun, totoo palang aswang ako? Tama ka, Noel. Isa kang purong dugo mula sa angkan ng mga gabunan. Eto, naitabi ko ang sulat ng tatay Samal mo bago siya mamatay. Ginawa niya ito ng isilang ka para kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan, may bibigay ko sa iyo ang liham at may papaunawa sa iyo ang totoo mong pinagmulan. Binasa ni Noel ang sulat. Lubusang naunawaan ang angkang pinanggalingan. Kahit ako, nagulat nang mabasa ang sulat na yan. Hindi ko akalain na ganun kalakas na aswang ang kaibigan ko at nasa pangangalaga ko ang isang purong dugo. Kalakip ng sulat na yan ay ang kwintas na ito. Oras na para ibigay ko sa iyo ang bagay. Inabot ni Omar ang kwintas sa binata. Ano po ang kwintas na ito, tay? Hindi ko rin alam eh. Pero ang sabi ng tatay Samal mo, yan ang magpapaalala ng totoo mong layunin. Hinawakan ng binata ang kwintas. Bigla itong natulala. Tila may kung anong nakikita sa kanyang isipan. Maya-maya ay muli itong nagbalik sa ulirat. Nagtanong siya kay Omar. Ano po ang ginawa nila tatay Samal sa mga tao? Bakit sila pinatay? Nagulat ang matanda. Wala itong binanggit na kahit ano tungkol sa totoong kaganapan. Ngunit nalaman ni Noel ang kwento kung paanong pinatay ng walang kalaban-laban ang totoong mga magulang. Hindi ko sinabi sa iyo ang totoo dahil ayaw ng tatay Samal mo na maghiganti ka. Pero ito po ang dahilan kung bakit ako nandito at kung bakit ako nakaligtas. Sinabi din sa akin ni Tatay Samal na kailangan ko kayong protektahan at mahalin. Malaki ang utang na loob niya sa inyo. Kaya kong tuparin ang kahilingan na yon. Ngunit makikiusap ako sa inyo, Tatay Omar. Hayaan niyo po ako magiganti. Nagkatinginan ang mag-asawa. Alam na wala na silang magagawa pa. Nalaman na ni Noel ang katotohanan. At isa pa, ipinangako din ito kay Samal na hahayaan si Noel na sundin kung ano ang dikta ng kanyang pagkatao. Matapos ang kaganapang iyon, umalis ang binata. Hindi ito nagpakita ng ilang araw. Paminsan lang ito kung bumalik sa kanilang tahanan. At sa tuwing uuwi ito, yayakap at halik lang sa kanyang kinikilalang mga magulang at muli na namang aalis. Pasensya na po kayo, Nay Alena. Tatay Omar, sa ngayon hindi pa ako pwedeng manatili dito sa bahay. May kailangan akong tapusin . Nauunawaan namin ang pasya mo. Masaya kami na nagagawa mo pang bumalik sa bahay na ito kahit paminsan-minsan. Nadadalaw mo rin ang Nanay Alena mo. Kayo po ni Nanay Alena nagpalaki sa akin . Kaya habang buhay ko kayong kikilalanin bilang totoong mga magulang. Salamat Noel pero maiba ko. Ano na ang balita sa mga hinahanap mo? Nahanap ko na ang ilan sa kanila, tay. Pero hindi niya masabi kung nasaan naglalagi ang taong pumatay kina Lolo Joel at Tatay Samal. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako pwedeng manatili sa bahay. Maaaring minamatyagan din ako ng mga taong hinahanap ko. Naiintindihan namin. Mag-iingat ka lang palagi ha. At sana matapos na ang paghahanap mo ng hustisya. Muling umalis si Noel. Bagay na ikinalungkot ni Alena. Naninibago ito na hindi nararamdaman ang presensya ng anak sa tahanan. Ilang buwan nang hindi nananatili si Noel sa bahay. Pero hindi ko pa rin magawang masanay. Sana lang. Matapos na ang paghahanap niya sa mga taong yon
nang makauwi na ang anak mo. Darating ang panahon, Alena. Magtiwala ka lang. May paraan ng Diyos at siguradong may plano siya para sa anak natin. Lumipas na naman ang ilang araw. Walang nangyaring kakaiba. Hindi rin nagparamdam si Noel, kaya labis na nag-aalala si Alena. Nakaupo lang ito malapit sa bintana habang nakatitig sa pintuan. Inaantay na pumasok ang anak. Maya-maya ay dumating si Omar galing sa bayan. Nagkita ba kayo ni Noel? Hindi, Alena. Huwag kang mag-alala sa anak mo. Alam niya kung paanong alagaan ang sarili. Hindi naman ako nag-aalala. Nangungulila ako sa anak natin, Omar. Ako din, Alena. Pero wala tayong magagawa. May misyon na kailangan tapusin ng anak natin. Kailangan niyang gawin ang bagay na yan para sa katahimikan ng kanyang isipan. Pag-uusap ng dalawa. Pagsapit ng hapon, habang nag-aayos ng mga kagamitan sa pagsasaka, dumating ang kakilala ni Omar na si Mang Hector. Mabuti naman at nandito ka, Omar. Hindi ko na kailangan pang pumunta sa bukid. Mangyari kasi may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Noel. O bakit? Anong nangyari sa anak ko? Ewan ko lang kung maniniwala ka, ha? Pero may mga usap-usapan sa bayan. May nakakita sa kanya eh. Pinapatay ang isang tauhan ni Mayor gamit ang kalmot. Hindi pa rin ba tapos yung hidwaan nyo sa mga taong yun? Matagal ko nang tinuldukan ng hidwaang yun eh. Sa tingin mo, Hector, totoo ang nakita ng taong nagkakalat ng kwento. Sa palagay mo, kayang pumatay ni Noel gamit ang kanyang mga kamay. Yan nga din ang sinabi ko sa kanila. Hindi kayang pumatay ni Noel gamit ang kalmot lang. Oo, malaki ang pangangatawan ng anak mo. Pero hindi naman siguro ganun kalakas ang kanyang mga kuko para makapatay ng isang tao, di ba? Ikaw na rin mismo ang sumagot sa katanungan mo. Hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng mga tao. Pero teka, nasaan pala si Noel? Nandyan lang sa paligid. Marahil nasa gubat, nangangaso, o hindi kaya naman nangunguha ng mga ligaw na kamote. O ganun ba? O siya, mag-iingat kayo dito ha. Dahil balita ko, hinahanap siya ng mga tao ng alkalde. Wala namang nagbago. Hayaan mo lang sila. Hanggat hindi nasasaktan ng anak ko, walang problema. Matapos makipag-usap, tumuloy na si Mang Hector. Napapansin ko yung si Hector. Ang hilig dumaan dito sa bahay at magbalita ng kung ano-ano. Ganyan ba talaga ang ugali niyan? Parang chismoso. Hayaan mo na, ito naman. Mabuti naman yung intensyon ng tao eh. At isa pa, kilala niya ang anak natin, kaya nag-aalala yan. Kung sa bagay tama ka nga naman. Mas mabuti na rin na siya nagbibigay sa atin ng mga balita sa bayan. Oo. Pero sa totoo lang, nababahala ako sa sinabi ni Hector. May nakakita daw sa anak nating pumapatay. Eh bakit hindi mo hanapin si Noel? Yan nga ang gagawin ko ngayon eh. Magbibihis lang ako. Babalik ako sa bayan. Naglakad papuntang bayan ang matanda. Kahit palubog na ang araw, dahil gabi kung sumalakay si Noel. Habang nasa kalsada, biglang may humila sa kanya papasok sa eskinita. Ano ginagawa niyo dito, Tay? Anong oras na oh? Hinahanap kita. May nakapagsabi sa akin na nakita ka nilang pumapatay. Mag-iingat ka, Noel. Maraming tao dito sa bayan na hindi nauunawaan ang ginagawa mo. Maaaring hindi nila alam ang totoo mong pagkatao. Pero hindi ito rason para hindi ka mag-ingat. Pasensya na ho kayo, Tay. Hindi ko na malaya na may mga tao sa paligid eh. Pero mas mabuti na rin ang ganun. Nang malaman nila na may isang taong papatol at handang lumaban sa kanila. Huwag ka masyadong magpapakampante, Noel.
Dahil sa nangyari, siguradong pinaghahandaan ka na nila. Tay, nag-iingat naman po. Hindi na ituloy ni Noel ang sasabihin. Nakita nito ang isang pangkat ng mga armadong kalalakian. Nanlaki ang mga mata ni Omar dahil pamilyar sa kanya ang isa sa mga iyon. Ang mga taong yan, sila ang pangkat na pumatay sa tatay Samal mo. Sigurado ko, kilala ko ang taong yan. Wika ni Omar habang bumubunot ng itak. Kung ganon sila ang mga taong hinahanap ko, dito ka lang, tay. Ako nang bahala sa kanila. Sandali lang, may mga baril sila. Maaari kang masugatan sa oras sa sumugod ka. Tay, parang nakakalimutan mo. Aswang ako. Wika nito. Sabay takbo papunta sa mga kalalakihang itinuro ng ama. Nagulat ang mga ito nang biglang lumitaw ang binata mula sa madilim na kalsada. Sa sobrang bilis ng kilos ni Noel, hindi na malayan na makalaban kung saan nanggagaling ang atake. Dali-daling nakatakbo ang iba sa kanila, ngunit sinawing palad namang namatay ang karamihan. Sinubukan pang habulin ni Noel ang mga ito, kaso nga lang hindi na naabutan. Biglang nawala sa kanyang pang-amoy ang presensya ng mga ito. Anong nangyari? Nasaan sila? Hindi ko na naabutan, tay. Bigla na lang silang nawala eh. Hindi ko masundan yung amoy nila. Napagtanto ni Omar na may tangang sa bulag ang mga kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi naramdaman nila Samal ang pagdating ng mga ito. Kaya sila natamaan ng mga bala ng kalaban. Sa palagay ko, may kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang ang mga taong yon. Dahil may gamit silang sa bulag. Halika na, umalis na tayo dito. Maaari silang bumalik at maulit ang nangyari sa iyong ama. Tama, tay. Maaari kayong madamay sa mga nangyayari. Umalis na tayo dito. Matapos ng kaganapan, pinigilan ni Omar na umalis ng tahanan ng binata dahil na rin sa banta ng panganib sa buhay nito. Ngunit mas nangibabaw ang pag-aalala ni Noel sa mga magulang. Natatakot lang po ako na madamay kayo ni nanay. Kaya pakiusap, hayaan niyo akong umalis. Damay na kami ng nanay mo kahit ano pa ang gawin mo. Wala na kaming takas. Kaya mas makakabuti siguro kung sama-sama nating harapin ang pagsubok na ito. Pero tay, hindi pa ako ganun kalakas. Pwedeng hindi ko kayo maprotektahan ni nanay. Kung sakaling sumalakay dito, mga taong naghahanap sa akin. Yan ang hirap sa'yo eh. Mukhang nakakalimutan mo rin kung sino ang tatay mo. Kinakatakutan ako sa bayang ito. Kahit tumanda na ako, hindi pa rin nawawala ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Kaya kung ano man ang mangyari, wag na wag mo kaming aalalahanin. Kaya kong protektahan ang nanay mo. Hindi ko alam, tay. Natatakot ako para sa inyo ni Nanay Alena. Ayoko mawala kayo dahil sa akin. Hindi kami mawawala ng nanay mo. Kung sakaling mangyari man yon, tandaan mo, hindi kami mamamatay ng walang saysay. Ang mga taong yun kanina, sila po ba talaga ang pumatay sa mga magulang ko? Sigurado ko, Noel, hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko ang isa sa kanila. Kung ganon, mas matibay ang dahilan ko para tugisin sila. Tama ka, may dahilan ka para maghiganti. Pero alalahanin mo, hindi ito ang gustong mangyari ng iyong ama. Maaaring gusto niyang manahin mo ang kapangyarihan ng inyong angkan, ngunit hindi niya ginusto na maghiganti ka. Kung titignan, maaaring sabihing paghiganti ang ginagawa ko. Pero hindi yun ang layunin ko, tay. Binibigyan ko lang ng hustisya ang kanilang kamatayan. Bagay na hindi nagawa ng mga nasa pwesto. Hindi natin kayang ilaban ang katarungang iyon. Dahil para sa ating mahihirap, bulag ang hustisya. Wala na tayong magagawa, anak. Ang mundong ginagalawan natin. Nabubuhay tayo sa daigdig na hindi patas. Pag-uusap ng mag-ama.
Sa loob ng ilang araw, nanatiling payapa ang paligid. Hindi na rin bumababa sina Omar sa bayan para magbagsak ng mga pananim na gulay. Nakiusap na lang sila kay Mang Hector. Hindi naman tumanggi ang matanda dahil meron siyang porsyento sa bawat maibebentang produkto. Ito ang perang pinagbenta ng gulay nyo. Nandito na rin ang mga pinabili nyong pagkain. Nagtataka ako sa iyo, Omar. Bakit hindi ka bumababa sa bayan? Alam mo naman na mainit kami sa mga tauhan ni Mayor, hindi ba? Umiiwas lang ako sa posibleng gulo. Matanda na ako para masangkot sa mga ganon. Siya nga naman, oo. Si Noel, kamusta? Naro, nabala sa bukid. Iginugugol ang oras sa pagtatanim. Mabuti naman kung ganun. Ang hiling ko lang sana, dumating yung panahon, no? Mailagay sa kalalagyan ng mga alipores ni Mayor. Masyado nilang ginagamit yung kapangyarihan para lang mangikil sa mga tao. Darating tayo dyan, Hector. Huwag kang mag-alala. May isang taong maglalagay sa kanila sa dapat kalagyan balang araw. Pag-uusap ng mga ito habang nag-iinuman. Maya-maya ay dumating si Noel, nakisali sa dalawang nakakatanda. Mabuti naman at nakapasyal kayo dito. Kumusta ho ang bayan? Ayun, maayos naman sa ngayon. Pero hindi pa rin nawawala yung mga linta na nakakalat sa paligid. Mukhang hindi sila titigil hanggat hindi nadadala. Tama ka, Noel. Ikaw nga lang sa kayong tatay mo yung may lakas ng loob na lumaban sa kanila eh. Nako, Hector, kung hindi ka lalaban, hindi ka rin nila titigilan. Kaso masyadong matigas ang ulo ng mga tauhan ng Mayor eh. Imbis na madala, pinag-iinitan kami. Yon ang dahilan kung bakit ako hindi nagpupunta sa bayan. Pakiramdam ko, sa tuwing naroon ako magkakagulo eh. Kawawa naman na madadamay. Kaya nga. Pero, alam mo, nagkaroon sana ng lakas ng loob yung mga taong lumaban eh. Lalo na nang makita nila yung ginawa mo. Kaso lang kung hindi na kayo pupunta sa bayan, wala na. Mababalot na naman ng takot ang paligid. Parang gusto mong sabihin na dahil sa akin, tumapang ang mga tao doon. Totoo naman kasi, Umar. Ikaw lang at si Noel ang nakita nilang lumalaban sa mga tauhan ni Mayor. Kaya nga tinitangala kayo ng mga tao eh. Bakit hindi mo pamunuan, Umar? Pamunuan para mag-aklas laban sa pamahalaang bayan. Oo, gusto naming makalaya sa kamay ng mapang-api, sa kakurakot na pinuno. Walang iniisip kung hindi sariling kapakanan. Nakikinig lang si Noel sa usapan ng dalawa. Batay sa obserbasyon, tama ang sinabi ni Hector. Masyado nang lugmok ang bayan dahil sa walang kwentang pinuno. Matapos ang inuman, umuwi na si Hector. Naiwan ang mag-ama at pinag-usapan ang sinabi ng kaibigan. Alam mo tay, may punto si Mang Hector eh. Bakit hindi natin tulungan ng mga taong mapatalsik ang mayor? Total, wala naman talaga siyang ginagawang matino, di ba? Maaaring ganun nga, Noel. Pero hindi na tayo dapat makialam sa mga usaping ganyan. Nabanggit lang ni Hector ang tungkol sa bagay na yan dahil sa impluensya ng alak. Bukas, kapag tinanong mo yan, wala na yan. Parang nilipad lang ng hangin. O siya, magpapahinga na ako. Ikaw, matulog ka na din. Mauna na po kayo tay. Susunod na po ako. Tatapusin ko lang tong iniinom ko. Naiwang mag-isa ang binata habang inuubos ang laman ng baso. Nang mapansin nito ang mga figurang nagtatago sa likod ng puno. Nagkunwari ang binatang lasing, sumandal sa haligi at pinikit ang mga mata. Pinakikiramdaman niya ang paligid. Narinig nito ang marahang hakbang ng mga papalapit na paa. Nagulat ang mga kalalakian nang biglang hawakan ni Noel ang balikat ng isa sa kanila. Itinulak papunta sa haligi. Napasigaw ang mga ito
dahil nakita nila ang anyong aswang ni Noel. Sinubukang tumakbo ng ilan sa mga ito, ngunit nagawa silang abutan ni Noel. Saan kayo pupunta? Ang lakas ng loob yung dumayo dito. Tapos aalis kayo? Hindi naman yata tama yun. Nanginginig sa takot ang mga kalaban dahil napagtantong aswang ang kanilang karap. Pinagpapapatay ni Noel ang mga ito. Isinilid ang ulo sa sako. Naramdaman ni Omar ang nangyayari, kaya lumabas ito ng tahanan at nakita ang ginagawa ng anak. Oh, ay saan ang galing ang mga yan? Kanina pa sila nakamasid sa atin, Tay. Hindi lang sila sumusugod. Inantay nilang makapasok kayo bago sila pumasok sa bakuran natin. Anong balak mo sa mga ulong isinisilid sa sako? Dadaling ko sa bahay ng kanilang amo. Sa harapan mismo ng bahay ng alkalde. Sandali lang, sasama ko. Hindi kita hahayaan na mag-isang pumunta sa lugar. Maraming tauhan ng alkalde at siguradong armado sila ng mga baril. Huwag mo rin kakalimutan na may isa sa kanilang nagtataglay ng kakayahang sabulag. Mahihirapan ka kung mag-isa kang lalaban. Tama ka, Tay. Kakailanganin ko nga po ng tulong niyo. Sige ho, samahan niyo ako. Nagantay ang dalawa sa pagsikat ng araw. Kaagad pumunta sa bayan. Alam ko kung nasaan ang tahanan ng alkalde. Kailangan natin magbadali para maabutan natin siya. Naglakad ang dalawa papunta sa mismong bahay ng alkalde. Nagkunwari ang mga itong maghahatid ng regalong gulay, kaya pinapasok sila ng tahanan. Pagdating sa loob, inusisa ng mga bantay ang dalang sako. Wala namang naging problema. Pinatuloy sila ng mga ito sa mismong loob ng bahay. Maraming salamat sa inyong dalang gulay. Para saan naman ang mga ito? May kahilingan ba kayo? Biglang nakaramdam ng matinding galit si Omar dahil ang taong karap nila. Walang iba kung hindi ang pumatay kay Samal at sa pamilya nito. Nanatiling kalmado ang dalawa. Nakipag-usap ng maayos sa alkalde. Nakasuot ng sombrerong dibanig ang dalawa, kaya hindi sila nakilala. Meron kaming gustong ipakiusap sa iyo, Mayor, at sana pagbigyan mo kami. Wika ni Tatang Omar habang nakayuko. Magsalita ka. Huwag mong sayangin ang oras ko. Ano gusto mong sabihin? Gusto ko po sana lumuhod ka sa harapan ng binatang ito at humingi ng tawad. Nanlaki ang mga mata ng alkalde sa sinabi ni Omar. Akmang tatawag na sana ito ng mga gwardya, ngunit biglang binunot ni Omar ang kanyang itak. Itinutok sa leeg nito. Hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Kamatayan lang ang mapapala nyo sa pagpasok dito. Alam na alam ko ang ginagawa ko. Baka ikaw ang nagkamali ng taong binangga. Hindi mo ba ako naaalala? Wika ni Omar. Sabay tanggal ng sombrero. Nagulat ang alkalde. Kaagad niyang namukaan ng matanda. Ikaw yung taong kasama ng mga aswang. Ikaw yung nagtanggol sa kanila. Ikaw si Omar. Tumpak! Ako nga mismo. At ang binatang ito, anak ng taong pinatay mo. Mga aswang sila. Nararapat lang na mamatay ang mga kagaya nila. Wala kayong puwang sa mundong ito. Ikaw ang walang puwang sa mundong to. Oo, mga aswang nga kami. Pero namumuhay kami ng tahimik. Kayo lang ang gumugulo sa buhay namin. Kahit wala namang kaming ginagawa. Walang ginagawa. Nagiging salot kayo sa lipunan. Pinapatay nyo ang mga alagang hayop na mga tao. Paano mo nasasabi sa harapan ko na wala kayong ginagawang masama? Kilala ko ang mga pinatay niyong aswag. Kahit kailan, wala silang pinatay o sinalantang mga hayop. Araw-araw ako sa kanilang tahanan noong kabataan ko. Kadalasan doon pa ako nakikitulog. Kaya ako mismo magsasabi sa iyo na hindi masamang aswang ang pinatay niyo.
Kesa masama o hindi, aswang pa rin sila. Hindi nararapat mabuhay sa mundo ng mga tao. Kung ganon ang pananaw mo, hindi ka nararapat bilang pinuno. Magdasal ka na. Ito na ang huling araw mo. Sinakal ni Noel ang alkalde. Tinusok gamit ng kamay ang dibdib. Para yan sa mga taong pinahirapan mo. Ang bagay sa mga kagaya mo, mamatay! Dinukot ni Noel ang puso ng alkalde. Inilagay sa kanyang bibig. Matapos inilabas ang mga pugot na ulo ng kanyang mga tauhan na nasa paligid ng bangkay. Matapos ay lumabas sila ng silid ng alkalde. Lingid sa kalaman ng mga ito, nakabantay na sa labas ng bahay ang napakaraming tauhan. Saktong paglabas ng dalawa, pinaulanan sila ng bala. Dali-daling niyakap ni Omar ang binata, ngunit inikot ni Noel ang katawan para siya ang sumalo ng mga bala. Anong ginagawa mo, Noel? Tumahimik ka na lang, Tay. Huwag kang kikilos kung ayaw mong madaplisan ng bala. Nang mga sandaling iyon, nagawang makapagpalit ng anyo ni Noel, kaya hindi ito tinatabla ng bala. Nang humupa ang putukan, laking gulat ng mga tauhan ng alkalde dahil wala na ang dalawa sa kinaroroonan. Bigla silang nakarinig ng malakas sa sigawan mula sa likod. Nakitang nagliliparan ang ulo ng mga kasama. Isang malaking nilalang na may kalahating katawan ng aso at kalahati ay sa tao. Unti-unting umuubos sa kanilang hanay. Hindi rin nila magawang lumabas sa mataas sa pader dahil isinara ni Omar ang lahat ng pasukan at labasan. Dito na magwawakas ang inyong kasamaan. Sa wakas, mabubuhay na ng payapa ang mga taong bayan. Wala nang kinakatakutan ng mga kagaya ninyo! Wika ni Omar habang pinagmamasdang bumagsak ang mga tauhan ng mayor. Ilang minuto pa ang nakalipas. Tuluyang humupa ang tensyon. Nagbalik sa anyong tao si Noel. Inaya ang ama na umalis sa lugar. Sinunog ng mga ito ang tahanan ng alkalde at nang makita ng taong bayan ang nangyari, imbis na manlumo, natuwa pa ang mga ito dahil sa wakas, nawala na ang taong naging dahilan ng paghihirap nila. 2 ibon sa isang bato. Ito ay kasabihan. Nagawa nitong bigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanyang pamilya na tulungang malutas ang problema ng kanilang bayan na ang mismong may gawa, ang tinuturing na pinuno. Mabuti nga sa taong yan, nasunog ang tahanan. Pati siya kasama, nadamay. Pero nakakapagtaka, bakit pati yung mga tauhan? Ano yun? Sabay-sabay silang nagpakamatay? Tanong ni Mang Hector. Wala itong alam sa totoong nangyari. Hindi alam ng taong bayan kung sino ang may gawa ng sakuna. Ay naku, Hector, ang importante. Nalutas na ang problema. Makontento ka na lang sa ganon. O nga naman po, Manong Hector. Kayo, anong balak nyo mag-ama? Patuloy pa rin ba kayo magbabagsak ng gulay sa bayan? Oo naman. Ngayong wala na tayong dapat katakutan, tuloy na ang buhay para sa atin. Nagpatuloy ang buhay para sa bayan at sa ilalim ng bagong pamumuno. Naging maganda ang pamamalakad ng bayan. Naging mayabong ang kalakalan. Binigyang importansya ng bagong mayor ang maliliit na magsasaka. Pinagkalooban ng mga gamit, puhunan sa pagsasaka. Samantalang si Noel, nanatili sa lugar ni Alena at Omar. Palaging nag-iikot sa bayan, binabantayan ang kilos ng mga namumuno. Walang nakakaalam na may namumuhay na aswang sa bayang iyon. Nakikisalamuha pa ito sa mga tao sa araw-araw. Ito pala ang sinasabi nilang kapayapaan. Yung wala kang inaalalang aatake mula sa likod. O hindi kaya naman, natatakot ka para sa mga mahal mo sa buhay.
Tama ka. Payapa na ang lahat. Kaya siguro oras na para magpahinga ka sa pakikipaglaban. Hindi tay. Natapos ang problema natin sa mga tao, pero hindi sa mga kagaya ko. May gumagala sa bayan na pumapatay ng mga kababaihan at siya ngayon ang hinahanap ko. Ang akala ko pa naman tapos ka na sa pakikipagsagupaan. Hindi ka ba napapagod? Hindi ako mapapagod. Hanggat may mga nilalang na nagnanais sumira sa kapayapaan ng bayan, hindi ako titigil sa pagtatanggol sa lugar na kinikilala kong tahanan. Masaya ako. Lumaki ka ng may pagmamahal sa tinubuang lupa. Sana palagi mong dalhin yan kahit saan ka magpunta. Dahil ako pagdating ng panahon, may iwan ang katawan ko sa lupa. Samantalang ikaw, malayo pa ang lalakbayin mo. Tatay, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Bata pa kayo ni Nanay Alena. Pero hindi kami mananatili sa mundong ito sa mahabang panahon. Hindi kagaya mo. Tay, alam mo na meron akong kakayahan na baguhin ang pagkatao nyo. Lalo na kung hihilingin mo. Hindi na. Hayaan mo kaming manatili bilang tao. Pero tatandaan mo, kahit mawala kami sa mundong ito, hindi ka namin iiwan. Dahil nasa puso mo ang diwa at pangaral namin ang Nanay Alena mo. Sa paglipas ng mga taon, habang naghihintay ng dapit hapon, sinulit ng matanda ang panahon na kasama si Noel. Hanggang sa dumating ang araw ng pamamaalam. Naiwang mag-isa si Noel. Ipinagpatuloy ang kanyang adhikain. Hanggang sa bigla na lang itong nawala. Tanging mga alaala at kwento na lang ang naiwan sa kanyang pagkakakilanlan. Gayunpaman, para sa mga taong nakakaalam ng totoong pangyayari, bayani si Umar at ang anak-anakan na si Noel. Nagawa nilang palayain ang isang bayan sa kamay ng kurakot na pinuno. Ito ay dahil sa paghiganti ng isang aswang na gapunan.